So yan, panibagong video ang isi-share ko ngayong araw nang dahil meron tayong ka-DIY na nagre-request na kung paano ba gumawa ng battery pack na gamit ang 6 na piraso ng 18650 batteries na makakapag-produce daw ng 12 volts output para sa kanyang Bluetooth speaker. So, napakasimple lang. Actually, meron akong mga tutorials nito before kung paano nagre-repack ng mga 3S battery packs. So, ngayon dito, gagawa lang ulit tayo ng panibagong. Dalawang component lang ang kinakailangan mo. Yung 6 na piraso ng battery at saka yung gagamitin mo na BMS. Okay? So, pagdating naman sa battery or sa 18650 batteries, walang problema kung yung battery mo ay bago. For sure, merong laman yan, no? Then, maging aware lang dun sa capacity. Mas advisable kung lahat sila ay pare-parehas ang kanilang capacity. No? Ngayon, pagdating dun naman sa mga battery na used na or kinuha lang sa mga battery ng laptops or sa ibang mga gadget or appliances, kinakailangan nyo lang na ma-ensure na ito ay meron pang kuryente or sa madaling sabi ay gumagana pa. No? Okay. So, sa mga used na 18650 batteries, pinaka-simpleng testing na gagawin nyo lang is i-identify nyo lang yung voltage syempre. So, yung iba ang masyadong maselan, meron pa sila mga battery test na ginagawa para ma-identify lang. Pero kung ikaw na ang gamit mo ay tester lang, so matest mo lang yung kanyang voltage at makita mong mataas yung voltage like nito, 3.5. So, check natin yung iba. Ayan, 3.7. So, medyo malalayo yung kanilang, gap. Pero anyway, pag ito ay i-parallel mo at i-charge mo, for sure, ito ay kumbaga, magbabalance yung kanilang charge. No? So, sa mga hindi masyadong maselan, pwedeng-pwede na itong ganitong setup. So, meron kasi mga nasobrahan ng expert sa paggagawa ng assembly nitong battery na ganito na talagang maraming test ang ginawa. But at the end, isa din lang naman yung purpose. Makapag-create ng 18650 battery pack. Okay. Pagdating naman sa BMS na tinatawag, kinakailangan mag-provide ka ng BMS. Usually, kung ito ay gagamitin mo daily, no, or araw-araw gagamitin mo siya. Mas mahalaga na meron kang BMS. Pero kung meron magtatanong na pwede bang walang BMS, yes, pwede. Pero as long as dapat marunong ka mag-maintain ng battery. Yes, maraming mga appliances, maraming mga gadgets kung makikita nyo sa ngayon, usually yung mga galing China, na ang karga nilang battery is lithium-ion batteries pero wala yung mga BMS. Pero nakakapag-survive, no? Yan ay nasa tamang computation lang, nasa tamang charging. Now, so kung hindi ka familiar sa mga ganong sistema, so nasa tamang pag-alaga, pagbabantay din lang kung paano siya mamomonitor dapat yung kanyang charging. Usually yung overcharging at saka yung over-discharging. Now, pero ang pinaka-safe na ina-advise is gumamit ng BMS. So, dito kasi sa BMS, napoprotect yung mismong batteries pagdating ng overcharging, ganun din sa over-discharge para mas humaba pa yung lifespan ng ating battery. Pagdating naman sa klase ng BMS na gagamitin, syempre, 3S na BMS ang gagamitin mo nang dahil ikaw ay gagawa ng 12 volts setup. So, bakit tatlong battery ang kinakailangan mo? Itong battery natin almost 3.7 to 4.2 volts yung kanyang range kapag merong karga. Kaya kung i-assume natin ito na 4.2 times 3 ay umaabot siya ng almost nasa 12.6 volts. Tama? So, kaya kung makikita nyo yung BMS na to, so yung kanyang maximum voltage, yung pang tatlong battery cell niya is maximum of 12.6 volts. Option mo na kung anong amperahe ang gagamitin mo. Anong klase ng BMS ang gagamitin mo. Actually, may mas mga matataas pa dito, kagaya ng 40 amperes na BMS. Pero sa ngayon, ang gagamitin ko ay 20 amperes. Okay, then, proceed naman tayo dun sa actual wiring. Unang-una, yung mga 18650 batteries na yan. Usually, kapag kabago, hindi siya basta-basta dinidikitan ng soldering lead kapag hinihinang mo. So, ang diskarte dyan, kinakailangan mo lang linisan or kiskisin lang yung mga terminals nito para
lagyan ng hinang. So, kagaya nitong sa akin, walang problema na dito sa akin kasi ako'y gagamit ngayon ng mga used na 18650 batteries. Kinakailangan mo lang dito gagawin since na ito'y 6, i-group mo sila into 2. Ayan. So, sa ganitong klase, nasusunod pa rin natin yung ating condition na dapat meron tayong output na 12 volts. Nang dahil ito ay i-assume natin na 4.2, 8.4, 12.6. So para dun sa kaalaman ng iba, no, na kapag ka nakaparallel yung ating dalawang battery, hindi nadadagdagan or na-add yung kanyang voltahe. Kaya kung itong dalawang to ay 4.2 volts, 4.2 volts, hindi siya magiging 8.4. Mananatili siyang 4.2 volts pero yung kanyang capacity ang tataas. Okay? So ibig sabihin nito, kung itong isang battery na ito ay kaya niyang magpaandar ng Bluetooth speaker mo sa loob ng 2 oras, kapag dinoble mo siya, ibig sabihin may chance siya or expected natin na kaya na niyang paandarin yung Bluetooth speaker mo ng 4 na oras kasi nadoble na yung kanyang capacity. Okay? So kaya, ang unang mong gagawin is i-group mo itong tatlong ito. Okay, so yung unang step na ginawa ko, no, group ko yung dalawang battery cells para magmumukha na sila ngayon na isang battery cell na lang. Now, so kung titingnan nyo yung kanyang mga terminals, ito ay in a parallel connection. Then, saka naman natin to pagsasama-samahin. Ayan. Tingnan natin. Ganito naman yung magiging setup natin pag pinagsama natin sila. So, yan. Ito na yung ating actual na wiring. So, no. Ito na yung ating actual na setup. Pagka medyo used nga lang yung batteries na gamit, hindi masyadong malinis tingnan, no? Pero tingnan natin mamaya kung ano magagawa natin para maging malinis yan. So, next na gagawin ko, ipupwesto ko lang yung BMS dito sa gilid niya para pag nag-wiring ako dyan, medyo maayos yung wiring, no? Hindi siya makalatingnan. Gumagamit lang ako dito ng double adhesive na mga tape para dumikit siya ng mas maayos. Mas okay rin na mayroong spacer yan para hindi siya masyadong dikit dun sa mga battery. Minsan kasi sa sobrang dikit-dikit ng mga batteries, posibleng mag-cause yan ng spark or sunog lalo pag nabalatan, no? Pero sa mga ganitong mga practical na setup na assembly, wala yan. Basta gumana yan, tuloy yan, diretso yan, no? Okay. Anyway, nasa preference mo rin naman yan as DIYer kung ano yung trip mo sa mga ganyang diskarte. Tara, wiring tayo. Okay, so yan. Usually ako nagsisimulang mag-wiring simula sa ground. Papuntang 4.2 volts, papuntang 4.8 volts, papuntang 12.6 volts. Pero this time naman, iba na naman trip natin. So, tingnan natin, nagsimula tayo sa 12.6 volts, pababa naman. So, makikita natin wala naman difference pagdating sa wiring, no? As long as pag nag-test tayo mamaya ng output is tama yung output. Okay, tara. Continue natin yung wiring. So, dito 12 volts, no? So, ito na yung pinakang positive terminal. Connected yan sa 12.6. So, ang next naman, yung ating 8.4 volts dito tayo. Okay. So, yan. After ma-connect na natin yung 4 na terminal ng battery, so, connect natin yan dun sa 8.4 volts. Ito na yung ating wiring setup. Ganito din yung gagawin natin dito sa terminals na to. Okay. So, ngayong nai-connectan na natin ulit yung 4 na terminals, no? Kinakailangan na naman natin yung kabilang dulo niyan dito i-connecta sa 4.2 volts. Then, lastly, isa na lang yung ating ground or yung 0 volts. So, yan ay, ito na lang natitira, no? So, yan ay kinakailangan nating i-connecta. Ayun, so, ito na yung last wire na i-connecta natin, yung ground. So, dito naman yan. Connected sa 0 volts. Okay. So, yan.
So, connected na ngayon lahat ng terminal. 0, 4.2, 8.4, 12.6 connected na lahat. Ang next natin na i-connect ay yung ating 12 volts terminal. So, ngayon, i-check muna natin kung meron bang output yung terminal niya. Ayan. So, sa pamamagitan ng tester, matetest natin kung ilan yung kanyang output voltage. So, yan. Medyo lowbat yung battery natin, no? Ina-expect natin kasi dito, nasa 12.6 pero 10.94 lang. So, kung matetest natin kanina yung mga individual cells natin, almost nasa 3.5, 3.6 volts lang. So, walang problema. So, after natin i-wiring, i-charge natin yan. Okay, pagdating dito sa pagre-rewire dito sa mga terminals, walang problema kahit anong klase ng wiring or anong klase ng wire or anong klase ng kulay, no? As long as tama yung pagkaka-wiring, no? Then, isang consideration din is huwag kang masyadong gagamit na masyadong manipis kasi baka masunog yun. Ang mahalaga naman pagdating ng terminal ay well-identified mo ngayon yung positive at negative. Kasi hindi mo na yun pag nalagyan nyo ng cover, hindi mo na makikita dyan yung positive at negative. Itong dulo na lang ang makikita mo. Kaya kinakailangan alam mo yung positive at negative. Kaya always, sa mga power supply, naka-indicate dyan, red for positive, black for negative. So, yan. Kapag lagyan mo yan ng terminal, ay good to go na yan. No? It's either lalagyan mo na lang to ng protective cover para iwas sa dust or sa mga ibang mga metal object na posibleng mag-short dun sa BMS or dito sa mga terminals. Isang option din naman is lagyan mo ng casing naman. Okay? Pero sa ganitong setup, pwede na itong gamitin. Pero dahil meron tayong pang plastic wrap para sa mga ganitong klaseng battery, mas okay na malagyan natin to. Pero wala namang problema kung meron man or wala. So ito lang is na magsisilbing protective cover lang siya para hindi masyadong open yung wiring sa loob. Ito na nga yung ating actual na battery pack. Tingnan nyo, biglang nag-iba yung kanyang hitsura nung nabalutan ng wrapper, no? So ayan. So, minabuti nating nakalabas yung circuit ng BMS. Nang sa ganun ay ma-visual inspection natin or ma-check natin in case na nagkaroon ng problema. Unlike no nakasama siya dito sa balot, mangangapa tayo ngayon kung ano kaya nangyari, ba't kaya hindi gumana or ba't kaya nasira. Okay, so ito na yung pinakang last part natin. So, gumagamit ako naman ng DC jack para dun sa DC socket natin. So, it's either yung hinihinang or itong tine-terminal pwedeng gamitin. So, mas convenient lang ito para sa akin para in case na gusto kong palitan yung battery. Mabilis ako makapalit ng battery at the same time hindi ako gagastos na ng another plug pa. No? Or jack. So, connect na natin yan. At ito na yung ating battery pack. Mahalaga lang sa mga ganitong connector, hindi ka magkakabaliktad. Meron yung polarity. Positive at negative. Yan. Okay? Let's go. Testing tayo. Okay, so ngayon ito yung actual na Bluetooth speaker na itetest natin gamit itong binuo nating battery pack na isa ito sa mga request ng ating ka-DIY kung paano bumubuo or gumawa ng 6 na 18650 battery na merong output na 12 volts. So tara, susubukan natin to ngayon. So itong ating Bluetooth speaker, ito. So, ito rin isa sa mga DIY natin at meron itong video na naipost ko before dito sa ating YouTube channel. Okay. So, dito sa likod, gumamit din tayo dito ng passive radiator. Then, meron ditong socket para sa power. Ayun. Automatic yan. So, kung narinig mo, tumunog na, di ba? Yan. Medyo ayusin na natin yung pwesto. Okay. So, nasa likod yung ating battery. Testing. Ayan na. Merry Christmas! Feliz Navidad! So, ayan. Meron na tayong Bluetooth speaker sa ngayon. Pwede na tayo mag-sound trip gamit yung binuo nating battery pack. Ayun, tinan natin yung battery pack dito sa likod. Medyo maiksi yung na-provide natin na wire, no? Ayan. Pero pwede tayo mag-provide ng mas mahabang wiring para medyo may pwesto siya ng maayos. Okay? So, yan. Wish you a Merry
Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish. Kung ang hanap mo lang naman ay mga pangbahay na sound trip, pwedeng-pwede na itong ganitong setup. Okay. So, ayun yung ating battery pack na ginawa. So, ngayon yung nagpapagana dito sa ating Bluetooth speaker. So, ganito lang kalit. Hindi mo na kinakailangan gumawa ng napakalalaking battery pack na lumalabas na napaka-OA na, no? Ang lalaki ng battery pack, ilang araw mo bang gagamitin yan? For sure naman, pag nalobat yan, kinakailangan mong i-charge, no? So, hindi na kinakailangan kung wala kang masyadong malaking budget. Pero kung nag-aaksaya ka ng pera, pwede kang gumawa ng mas malaki pa dyan. Mas malaki pa dito sa Bluetooth speaker na to, pwede. Merry Christmas! At dito po natatapos ang aking video ngayong araw. Isang magandang araw sa ating lahat at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay kay AVG Solutions. Isang magandang araw sa ating lahat. Are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. The season of song must be going on, walking in a winter wonderland. Oh, Merry Christmas! Labels ring. Are you listening? AVG Solutions. Don't forget to subscribe.